Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Maisog Rally sa Angeles, Pampanga na sa ngayon ay tuloy na. Wala pa namang naibabalitang balakid. Ito po ang first Maisog Rally sa Luzon, lalo na Central Luzon. Kasi yung Bustos Pampanga noon, Bustos Bulacan pala, napurnada dahil sinabotahe. But this time, Angeles, Pampanga, very cooperative ang local government unit at ang mga pulis at ang venue naka-ready na. So, let's pray na tuloy na. June 17, alas 3 ng hapon and onwards. So, ang mga speakers, sino ang mga magsasalita? As usual, nandyan pa rin ang ating dating Pangulong Duterte. Nandyan si Mayor Baste. Nandyan ang tatlong abogado. Attorney Vic, Attorney Glenn, Attorney Roque. Sino pa? Of course, nandyan si Dr. Loren Badoy. I don't know, si Ka Eric. But then, ang tanong ito, sana madagdagan ng dalawang guest speakers na magdadagdag kulay, magdadagdag pasabog sa Maisog Rally sa Pampanga. So, sino-sino ang may ito? Sana, nandyan si Idol Ted Filon at saka si Jonathan Morales. Ano sa tingin nyo? Kasi viral ngayon viral si Ted Filon, yung kanyang panata ng nambubudol sa Pilipinas. Grabe. Na-i-vlog ko yung kanyang panata ngayon 3 days ago. Ang views ko malapit ng 100,000. At ang daming nagsasabi na dapat si Ted Filon imbitahan sa Maisog Rally. Okay? Sa mga hindi pa nakarinig sa kanyang panata, ako, pilit kong iminemorya yung first line niya is bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa pagnanakaw sa bagong Pilipinas ng pera ng taong bayan. Yun. Bilang Pilipino, basahin ko na lang, hindi ko pa maimemorya lahat. Isisiwalat ko ng buong tapang at dignidad ang mga katiwalayan at pagmamalabis ng mga taong mapagpanggap na lingkod bayan. Bilang Pilipino, ialay ko ang aking buhay, ang aking talino at kakayahan sa pagmumulat sa mga dukhang nililinlang ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol. Bilang Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na maralita nating kababayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng may tapang ng mga kabalastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sigaw ng sambayanan. Ang mambubudol sa Pilipinas na nagpapahirap sa taong bayan. Wow! Ang galing naman si Mr. Ted Filon. I'm not sure basta itong sentiments na nabasa ko na sana si Mr. Ted Filon imbitahan na magsalita, o kung hindi man siya physically na nandun, itong kanyang viral na panata ng mambubudol sa Pilipinas ay i-play. Kasi nandiyan pa naman sa hindi pa naman dinidelete. Marami ang natatakot para kay Mr. Ted Filon dahil kasigurado ipagurgur daw. Makakatanggap daw ng tawag ang may-ari ng TV5.
At katulad yung nangyari kay Attorney Trixie Angeles sa Carambola, DZIZ ba yun? Wala, pinatanggal. Kasi kung hindi tatanggalin si Attorney Angeles, ipapasara yung registration na yun. So, napilitan yung may-ari. So, I don't know anong mangyari dito kay Mr. Ted Filon dahil talagang napuno na ang salop ni Mr. Ted Filon. Ay, dati pa naman yan, di ba? Nung nasa ABS-CBN ba siya? Di ba siya yung, Hoy! Gising! Ang ganda yung mga ganong programa niya. Kaya no wonder itong Mr. Ted Filon, nanalo siya sa Leyte, di ba? Naging congressman, minsan yan, tinalo niyang mga Romualdez. Talagang may prinsipyo itong nakita niya na yung katotohanan at nagsasalita na siya. Sana susunod na rin yung iba, So, and narinig ko na malapit daw kay PRRD itong si Ted Filon, magkaibigan. I don't know kung tama itong nabasa kong comment, Si PRRD daw, inofferan daw niya si Ted Filon na maging Secretary of DNR. Tama ba yun? Kasi ang unang secretary ng DNR si Gina Lopez. Kailang hindi lumusot sa Commission on Appointments. Tapos pinalitan ni General Simato. I don't know, somewhere along the line, baka inoffer. Kasi, talagang very concerned si Ted Filon sa nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa environment. At dahil sa close relationship nila ni PRRD, pro Duterte daw ito, baka, let's pray. Kasi itong nakikita ko, feel ko na sentiment ng taong bayan na dapat isama si Ted Filon sa mga maisog rallies. Kung hindi man yung panata, i-recite, ipapatugtog yung ang ganling. Okay, so aside kay Mr. Ted Filon, si ex-PDEA agent Morales, nabanggit niya na willing siya na sumama sa mga maisog rallies. So, malaking bagay din itong si Mr. Jonathan Morales na magsalita. Kasi, palaban din ito. Walang kinakatakutan. Kung ano yung katotohanan, yun lang ang sinasabi. Even to the point of makulong siya sa Senado, hindi siya natitinag. Grabe. Buo ang loob ni Agent Morales na isiwalat ang nalalaman niya. Kasi ganyan po, ako naranasan ko yan, basta nasa iyo panig ng katotohanan, hindi ka matatakot. Kahit sino pa dyan ang makabangga mo. Naranasan ko yan sa aking serbisyo. So, sana wala nang gulo na mangyari. Hindi na katulad ng dati na mag-hire pa ng mga goons. So, di ba, sa Bustos, Bulacan, mga more than 300 na mga tao ang hinire para guluhin ang rally. Saan ba? Sa Dumaguete. Ano pa yung ibang lugar na pinuntahan sa Visayas? Nilalagyan ng truck. Mayroon pang isa eh. So, dahil Pampanga ito, I believe, hindi kontrolado ng PBBM admin ng Pampanga. Dahil nandyan si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, teritoryo niyan. Tapos ang mga Pineda, di ba? Pineda ang governor and vice governor dyan. Ito? Hindi masyadong patas lang ang Kaya, ito na. For the first time in Luzon, maisog. By the way, after Japan, di ba, meron ng maisog sa Hong Kong, New York, Japan. Ang alam ko, Vancouver, Canada, meron na rin. I'm not sure of the date, July 7. Maisog, California, binubuo na rin.
Hindi ko mula sabihin yung petsa at saka ano, na basta nalalaman ko lang, meron ng Maisog California. Meron ding pinaplano, naghahanda ang Maisog sa Ontario, Canada. So, mabuhay po ang hakbang ng Maisog. Transparency, accountability, peace, and security. So, humanda sila dahil mabubuking ang mga kabalastugan ng administrasyong ito dahil sa Maisog rallies na ito. Kaya takot na takot sila. Gagawin nila lahat ang makakaya na pigilan ang mga Maisog rally, but hindi nila kayang pigilan ang katotohanan. And we will know the truth, and the truth shall set us free.